Katulad nito, mga bossing katulad nito ipapakita ko lang sa inyo etong ano na to. Etong video na ito, itong video na to. Ayan para lang meron tayo mapag-usapan. Ito si Bongbong Marcos anti-epal sa pagbibigay ng ayuda. Anti-epal sa pagbibigay ng ayuda, meron siyang ganyang report. Pakinggan natin. Sa mga pulisiya. Laking gulat namin na makita namin ang comment section dahil sa dami ng suggestion ninyo. Tama lang, naihiyag ninyo ang inyong mga saloobin. At wala ring malaki o maliit na hinaing, lahat po yan ay problema basta pabigat sa pamumuhay ng tao. At nandito naman kami para makinig at aksyonan ang mga bagay-bagay na yan. Basahin natin ang ilan sa inyong mga suggestion. Mula kay Gerald ito sa DILG Memorandum Circular at kabilang rin sa provision ng GAA kung paano dapat gamitin ang pondo ng bayan. Bawal na po sa distribution ng tulong na nanggaling sa national government. Sa distribution naman, pinapag-usapan na ang pag-digitize na proseso. Ayan bawal daw ang epal Bawal ang epal sa distribution ng mga ayuda o palakpakan. Bawal ang epal. Eto. Bawal ang epal. Pakinggan natin itong balitang ito. Ayan. Sige. Pakinggan natin itong balitang ito. Bawal daw ang epal. Bawal ang epal. Pucha, nandiyan siya sa distribusyon ng 5K ayuda sa Santa Mesa, Manila. Kala ko ba bawal ang epal? Ba't nandiyan ka? Dumating yung mga distressed Filipinos from overseas dito sa Pilipinas, wala ka. Wala ka. Tapos ngayon, pumunta ka dyan dahil nagbibigay ng pera. Bakit? Para ipakita sa mga tao na ito na yung pera galing sa'yo, ulul. Hindi yan galing sa'yo, ogag. Galing yan sa pera ng taong bayan. Galing mismo yan sa kanila na mga na mga Pilipino. Yung dugot pawis, pinambibili nila ng kahit na anong mga bagay na mabibili nila, dyan galing. Yung buwis na kinukuha natin, part of it, napunta dyan sa ayuda. Hindi mo pera yan. Tapos ngayon, umi-epal ka dyan. Bawal umepal sa ayudahan, pero nandiyan ka, umi-epal ka sa pagbibigay ng 5K ayuda. Mga walang hiya kayo talaga, mga wala kayong wala kayong mga kaluluwa. Ayan picture. Picture din yung mayor na San Juan. Ay, syempre, butsang mga re-electionist yan may planong tumakbo yan sa mataas na posisyon ayan kamay-kamay. Tangina, kala mo pera niya. Kaway-kaway. Ilan lang kumakaway sa'yo? Lilima. Tangina, kung si Inday Sara nandiyan, Bongbong. Kung si Inday Sara nandiyan, dinumog na yan. Ikaw, kita mo, namigay ka na ng pera, hindi ka pa rin gusto ng mga tao. Ganyan kabulok. Ganyan kakabulok. Para kang bulok ng ngipin. Gustong ipabunot. Ganun ang trato sa'yo ng tao. Namigay ka na ng 5K, ang kumaway sa'yo, tatatlo. This is just the beginning of the distribution. This is just something that... just the beginning of the distribution. Akala ko ba bawal ang epal sa distribution? Ba't nandiyan kayong mga epal? Ba't nandiyan yan si Zamora? Ano yan, epal? Ba't nandiyan ka? Ano yan, epal? Practice what you preach. Kung ano yung sinasabi ninyo, dapat pag ganyang bigayan ng ayuda, wala kayo dyan. Pero the fact na nandiyan kayo sa bigayan ng ayuda, you want, it's as if yung pera galing sa inyo. Wala kahit sang kusing galing sa iyo dyan. Hindi mo pera yan, kapal ng mukha mo. We have to do because of the sudden increase in food prices and ganito nangyari. Napakataas na pataas at lahat ng petroleum product. Kaya we have to do this para matulungan naman natin. We will do 30,000 of the... Hindi naman sa pag-ano, nandiyan din si Isko Isko, dapat wala ka din dyan. Dapat wala ka din dyan, Mayor Isko. Para patas tayo, kami, Iskonian kami. Talagang kaibigan namin yan si Isko. Pero bawal lang epal sa bigayan ng ayuda. Dapat wala ka rin dyan. Politiko ka Sa bagay, mga constituents mo man yan, Maynila yan, pero katulad nga ng sinasabi ni Presidente, dapat walang epal, walang politiko sa mga bigayan ng ayuda. Bigayan ng ayuda to Dapat wala ka dyan, Mayor Isko. Dapat ikaw din. Zamora, wala ka dyan. Dahil mayor ka din. Ilalong-lalo ka na, Bongbong. Hindi mo naman pera yan. Dapat wala ka din dyan. Dapat ang mga nandiyan, yung ahensya ng gobyerno na magbibigay ng tulong sa mga tao na yan. Dapat wala kayo dyan. Akala nyo, bias kami? Porket kaibigan namin? Hindi, ang banateros pag tama palakpakan, pag mali banatan. Kapag nakita namin mali, kahit sino pa yan, kahit si Inday Sara pa nandiyan hindi namin papayagan yan. Basta mali sa amin.
Hindi namin kaaway si Isko Hindi namin sinasabing kurakot si Isko. Ang sinasabi lang namin, bawal ang epal. Yun ang sinasabi ng gobyerno, bawal na ang epal sa ayudahan. Dapat wala ng politiko sa ayudahan. Tricycle driver, susunod ang jeepney driver, and then yung TNPS at susunod after that. That's the one. Medyo kasi our records are not hindi kompleto. Ganito gagawin nila sa mga kababayan natin. Tuwan-tuwa kayo dito. Maraming salamat sa gobyerno dahil dito sa ayuda. Pero ang problema nito, once ibinigay na nila yung ayuda, wala na kayong karapatang Wala na kayong karapatang magreklamo. Parang vote buying lang yan, mga bossing. Halimbawa, ako congressman, mayor, tumatakbo ko sa lugar na yan. Namigay ako sa inyo ng pera. Putangin na ninyo, pag nanalo ako, wag na kayong humingi ng tulong sa akin. Naibigay ko na sa inyo yung tulong. Kung ano man ang gawin ko sa sa lokal na gobyerno na ito, kung sa distrito yan, kung congressman ako. Kung ano man ang gawin ko, wala ka ng pake, bayad ka na. So ganun ang problema natin dito. Gaano kahaba itong problemang kakaharapin natin sa krisis na ito. Binigyan ka ng pera, tinanggap mo, salamat. Ang problema na ito, yan na yun. Hindi ka na pwede magreklamo, nakatanggap ka na eh. Kaya nga dapat sa mga kababayan natin na mga naghihirap ngayon, hindi sapat na bigyan lang tayo ng ayuda. Dapat magkaroon talaga ang gobyerno ng konkreto na plano, hindi lang band-aid solution. Kasi band-aid solution yan eh. Oo, band-aid solution niya. Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, nagbigay din naman siya ng pera? Nagbigay si Pangulong Duterte ng 3 tranche lang naman. 3 tranche, bawat pamilya yun ng ayuda. And aside from that, binigyan niya pa kayo ng libreng mga bakuna. Tapos, pag na-hospital kayo, binigyan pa kayo ng mga libreng ospital, mga gamot. Kompleto lahat yan. Aside from that, mayroon pang mga kalsadang ginagawa habang nagbibigay siya ng ayuda. So ito, ang problema sa gobyerno natin ngayon, wala lahat yan. Lahat ng mga sinabi ko, walang pandemya. Mayroong krisis, katulad nung COVID, may krisis, nagbigay ng ayuda one time. Si Pangulong Duterte, matagal, ilang beses namigay ng ayuda. Aside from that, may mga serbisyo pa na ino-offer sa mga Pilipino. Eto, pagbigay ng ayuda na yan, wala na yan. Wala na yan. Kasi pag tinanong mo sila, ang hirap ng buhay ng Pilipino ngayon, wala bang gagawin ng gobyerno? Sasabihin na naman, di ba nagbigay na kami? Nagbigay na kami, di ba? Akala mo yung binigay nila tatagal ng 1 buwan. Yun ang problema natin Band-aid solution. Aside sana dito sa pagbibigay, maraming salamat po. Dito sa ibinigay ninyo, baka sabihin nyo, katulad kami ng mga tumanggap ng ayuda kay Senator Bongo, sa opisina ni Senator Bongo, yung mga nasunugan dyan. Na ungrateful din kami. No, we are grateful. Salamat po dito. Pero sana mas may matindi or mas may matibay kayong plano kung paano natin ma-weather or ma-survive itong krisis na ito. Salamat po dito sa natanggap namin, pero sana po merong konkreto na plano para pag nangyari ulit ito, hindi na tayo magbigayan ng ayudahan dahil sufficient tayo or kumbaga kaya natin, meron na tayong in place na mga proyekto, in place na mga plano na kaming mga Pilipino magbe-benefit from that. Hindi lang basta ayudahan. Kasi ito ang problema kay Bongbong sa gobyerno niya. Shortcut lagi. May problema ka, bigyan kitang pera. May issue ka, bigyan kitang pera. May reklamo ka, bigyan kitang pera. Ganun parang lahat puro pera na lang. Buti sana kung pera nila yan. Record natin sa TNBS. Yung sa jeepney, susunod siguro late this week or early next week. So there's so much uncertainty going around. What would you like to tell our people sa mga nag-aalala po sa posibleng mangyari sa mga susunod na linggo o araw? Andito tayo, your government, nandito ang gobyerno, nandito ang pamahalaan. At talaga pinabantayan natin kung ano mga bagong pangyayari, kung ano pa darating para naman matiyak na patuloy na makapaghanap buhay ang ating mga kababayan at patuloy na makapasok sa trabaho yung ating mga commuter at patuloy lang at hindi naman masyadong maging problema itong nangyari nga sa... BBM, maraming salamat sa pagtulong mo sa mga kababayan natin. Trabaho mo man yan. Hindi mo man pera yan. Pero salamat na rin dahil napili mo itong lugar na ito na bigyan ng ayuda. Pero pinakamaganda kasi sa lahat sana, kung nagbigay kayo ng ayuda dyan, wala kayo. Para talagang alam natin na hindi nyo ginagamit sa pamumulitika yan. Kasi kapag nagpunta kayo dyan, mga politiko kayo, nagiging political Yang pagbibigay ng ayuda na yan Wala kayo doon sa mga dumating na mga Pilipinong affected ng gera tapos nandiyan kayo namimigay ng ayuda. Kasi nga naman dyan, siyempre, siya magbibigay po, thank you sir. Again, sa mga kababayan natin, hindi nila pera yan.
Oh, hindi pera ni Bongbong Marcos yan. Papakita ko lang sa inyo kung papaano ang isang Pangulong Duterte magplano. O, kasi di ba sinabi ko naman sa inyo na noon pa, mangyayari na ito. Alam ng bawat isa sa buong mundo, hindi naman bawat isa, pero alam ng karamihan sa buong mundo na meron talagang sigalot na nangyayari. And anytime, pwede siyang maging full-blown war. Oo. Ngayon, nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi pa man nangyayari ito. Pero iniisip niya na nang mangyayari ito. Kaya ito yung kanyang plano o nung mga panahon, ito yung kanyang nire-request sa kaya nga sa Congress. Kaya nga sabi ko nga sa inyo ito si Bongbong, alam naman niya na inevitable itong gera na to. Hindi mo nga lang alam kung kailan mangyayari. Pero kasi nga yung gobyerno niya, kapag nangyari, doon lang natin asikasuhin. Reactive. Yung tinan mo kung anong kaibahan ni Pangulong Duterte dito sa gobyerno ni Bongbong Marcos. There is a evolving crisis somewhere. We do not know what would be the end result of this crisis. It could lead to a protracted war. It could be a wide-scale strike. Whatever it is, we Filipinos are really in grave peril. So, during his administration, 6 years, ilang years ba? How many years ago? Probably mga 3, 4, 5 years ago. Nakita na to ni Pangulong Duterte na there is something going on and it has been there brewing for like forever. And anytime this can explode. Anytime mag-escalate ito. So marami sa mga kababayan natin ang nandiyan sa region na 'yan, sa sa area na 'yan. If this happens, what are we gonna do? Ganun siya klase mag-isip. Si Bongbong Marcos, promise, kahit isang araw, isang gabi, hindi niya naisip to until nagkaroon na ng problema, doon pa lang pumasok sa kanya, oh shit, wala tayong plano. Ito masaklap. Ito masaklap. Kung si Pangulong Duterte may plano at nag-materialize yung plano ni Pangulong Duterte, nasan yun? Ba't hindi nila inactivate yung plano ni Pangulong Duterte? Maaring baka hindi nila alam na may plano si Pangulong Duterte in place na nakalagay. Baka ayaw lang nilang gawin yun kasi nga si Pangulong Duterte nakaisip nun. Or yung pondo dito sa iniisip ni Pangulo na ito, ninakaw na nila. Pwedeng ganun. We have so many millions, nearing 3 I think, of Filipinos working mainly in the Middle East. Kinakabahan ako. Iran seems to be bent on retaliation, which I think will come. It's a matter of time. Retaliation or the cry for blood is there. I do not have anything. Nari worry. Were it not for the fact there are a lot of Filipinos there. And it would take us a huge gargantum effort just in case total war breaks out of how to bring them back. See how PRRD is addressing the issue bago pa mangyari yung issue versus si Bongbong, paano niya inaddress yung issue nung nangyari na. Panahon pa ni Pangulong Duterte, pinagpaplanuhan niya na ito. Alam niya na mangyayari ito. Kailan? Hindi natin alam. But it's inevitable. So, kailangan ba maghanda na tayo ngayon? O kailangan pag nangyari na, doon pa lang tayo maghahanda? Yan ang difference ng Duterte administration sa Bongbong administration. Sa Bongbong administration, nung nangyari ito, doon lang siya tumayo, wala naman siyang nasabi. Magre-report lang daw siya sa inyo. Wala siyang plano in place. Wala siyang sinabi na there is an evacuation plan, this is what we're gonna do. Merong mga airspace na available, hindi lang dyan mismo sa mga lugar na apektado, pero may airspace na available and kaya kayong kunin sa pamamagitan ng bus, dadaling kayo dyan para makauwi kayo sa Pilipinas. Pero wala, hindi nila ginawa yun. Ang ginawa lang nila, basta panatilihin yung safe ang mga sarili ninyo, itago ninyo mga sarili ninyo, sarado ang airspace, so wala tayong magagawa. Pagka bumukas na yung airspace, kung buhay pa kayo, iuwi namin kayo. Parang ganun Safely. I called for the major commanders yesterday afternoon. I told them of the gravity of the situation and told them that they have to start even the deployment itself. You just cannot, there's no such thing as a
minimalist view here. It's fraught with danger, and I'm afraid of the so many lives of our countrymen in jeopardy in that place. So I was tinkering the idea of calling a special session Congress. If it spells the difference between the life and death of Filipinos, Sonny Dominguez says, we have the money. We will buy, borrow, steal. Nakawa natin yung Central Bank mismo natin. If we have to do it, we will do it. But since you are all here, my dear colleagues in government, I was once a congressman. We never had this kind of problem. Or it was all politics and who was going to be the next what. Yun lang ang worry namin. But ngayon, I suggest that Congress, even for about 1 or 2 days, discuss the problems, the ramifications. But I don't know where you want to put the money. Ako, ayaw ko. But if there's a thing that would need on standby, that I can, that the government can get immediately, source it from where, so that we can use the money immediately. We might want to place it in the hands of a committee. Kasi ayaw ko yung magkwenta-kwenta ako pagkatapos with that huge amount. I do not want to be bothered with that kind of... See how, tingnan mo si Pangulong Duterte. Yan ba yung corrupt na? Yan ba yung corrupt na presidente? Ayaw niyang humawak ng pera. Sabi niya ayaw kong hawakan yan. Kasi ano yan eh, mga audit pa yan. Gumawa kayo ng paraan, kayo Congress, kayo man yan, ang nagle-legislate, gumawa kayo ng paraan, gumawa kayo ng isang komite, commission, na paglalagyan itong pera na ito. Na anytime na kailanganin natin, makukuha natin agad. Malaking pera kasi ito ang kakailanganin natin dito. Kaya as early as now, kailangan makagawa na tayo ng paraan para mapondohan ito. Para in case mag-explode ito, maging full-blown war ito, yung mga kababayan natin, mare-repatriate natin kaagad. Because delikado ito. Napakahirap ng sitwasyon, napakahirap ng gera. Walang pinipili yung mga bala at saka missile dyan. Walang lahi na pinipili yan. Oy, pag Pinoy, iwasan natin, mababait yan. Walang ganun. So, ayaw kong humawak yan, kayo humawak niyan. Basta yung gobyerno natin, pagka nangyari ito, kukunin yung pondo na yan para kunin yung mga kababayan natin doon. Ang tanong, nagawa ba ito nung Congress, nung panahon ni Pangulong Duterte? At kung nagawa ito, nasan na yung pera nito? Or kung meron naman ng ganitong in place, dapat si Bongbong, tinanong na yung mga congressman, ano na ba nangyari rito sa ni-request ni Pangulong Duterte sa inyo? Nagawa nyo ba ito? Kung hindi nyo nagawa, ba kailangan gawin nyo na? Kasi medyo mainit na ang usapan dyan sa Middle East. Parang may mangyayari talaga dyan. So kailangan magawa nyo na yan. Walang problema, baka mamaya nagawa na to. May pera na pala to. Tapos wala na naman. Ninakaw na naman nila. Wala na tayo kasing tiwala eh. Kaya kaya nag-speculate tayo dahil putya lahat na lang kinukuha nila. Sabi ko nga sa inyo, pati yung property ng isang simbahan gusto nilang kunin mga hayop na yan eh. So ganito si Pangulong Duterte mag-isip. Kinukumpara ba natin? Oo, ang layo eh. Napakalayo. We need billions there. Standby lang. And calculate what would be the calibrated withdrawals. First, in places where it is really very dangerous. You know, if Iran poised to strike, it will not strike Iraq. Because as it is, Iraq is already in a sorry state. Maybe Iran rather would go for a more bloody nose. And there's only one there. It could be Saudi Arabia. Di ba? Palakpakan. Ganyan si Pangulong Duterte mag-isip. Ganyan siya mag-isip. Mga walang hiya kayo. Kung ano-anong pinaggagawa ninyo, ganun lang naman kadali. Kung talagang gusto ninyo at kung talagang mahal nyo yung mga OFW natin, dapat, umpisa pa lang ng termino ninyo, yung welfare na nila yung iniisip nyo, majority ng OFW natin nandiyan dyan eh. Di ba? Dapat nagawa nyo na yan, naisip nyo na yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan, dahil bayan muna bago ang sarili.